Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Bad Aratlis po. Pag-uusapan natin ito po, no, tila naho-hostage nito ni Boy Tokis. Ito pong Bicam. Ayan. Dahil ano nga po pala yung ginagawa ni Boy Tokis dyan sa Bicam. Kaya nga Bicam di ba? Tapos na po yung panahon na yung executive sinalang na po. Yung Bicam naman na yan, nanggaling naman po yung budget na yan dito po sa executive. Pero bakit po si Boy Tokis nariyan? Ano pong ginagawa ni Boy Tokis dyan? Yan yung mga pinagtataka natin Okay. Isa pa po, ito pong bagong budget na nakikreate ay tila punong-puno pa rin po ng tinatawag nating pork barrel. No? So wala pong pinag-iba. Ito pong budget na to ng 2026 budget sa mga naunang budget na mayroon pong mga pork barrel. At saka po, nagpalit lang po, no? Ayon po sa mga report, na ang mga nakatanggap po ng pinakamalalaking budget ay ito pong si Speaker Bojidi at saka itong Appropriations Committee Chairwoman Suwan Singh. Kaya binago lang po ang pangalan ng Speaker at ng Appropriation Committee, dating Martin Romualdez at Saldico. Ngayon naman po, Bojidi naman at saka to si Swansing. Yan po ang mga paglilingkod natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Mga pasakalye muna. Meron po tayong, alam nyo po, nakakatuwa po itong si, anong pangalan nito? May pumuporma-porma po ngayon na dating COA. Ito pong nanatalo noong nakaraang eleksyon, no? Walang iba kundi si Heidi Mendoza. Ayan. Na hindi natin alam kung bakit po nagsisipormahan lahat nitong mga dilawan na to. Lahat po ng dilawan at kakamping ay pumuporma-porma po ngayon. Ito po ang sinabi nito pong napakagandang babae na si Heidi Mendoza. Teka lang. Ayan. Heidi, nasan ka na? Sabi ni Heidi Mendoza, confidential funds nga Kaya confidential. Bakit yung intelligence funds ba para sa intelligent lang? Antindi mo Alam mo, Heidi Mendoza, alam mo, Heidi Mendoza, alam namin na marami pong mga pangit ang nakakatawa. In fact, marami pong komedyante ay pangit, no? Tapos, pero sa kaso mo, pangit ka lang, hindi ka nakakatawa. Badong, tinaikot mo lang. Eto po, bago tayo pumunta sa main topic natin, eto muna, yung mga sagot po dito kay Father Adik. Kung walang tinatago si Sara Duterte, bakit plain yung yung aking background? Ganun talaga Kung walang tinatago si Sara Duterte, sabi po to ng adik na dating pari, o pari na dating adik pala. Walang politika dito. Bilang pari ng simbahan, the truth has always been enshrined
in the gospel that's why I'm here. Yan. Kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Ito naman po ang sagot ni Atty. Vic Rodriguez dito sa paring adik. Anong nangyayari sa iyo, Father? Doon sa trilyong pisong nakawan, hindi ka galit. Sa gawa-gawang kaso at isyo kay BP Inday, naggagalit-galitan ka. Tama ang sinabi ng iyong patron, mahiya ka naman, wala ka na sa ayos. Nakaabito ka pa at kunyari galit-galitan ka sa korupsyon. Napaka-ipokrito mo. Ayan po, no? Si Shelo Magno tsaka tong pare. Takan-taka tayo, bakit kayo galit na galit kay BP Sara? E gawa-gawa nyo lang naman yung kwento na may ninakaw si BP Sara. Di po ba? Gawa-gawa po yung kwento. Bakit po gawa-gawa? Wala naman kayong ebidensya. Yung pinakita po nilang truck na papel, truck po na papel. Isang truck na papel. Ha? Papel lang po talaga yun. Wala naman pong ebidensya doon eh. Bakit? Sa mga pronouncement po nila, kinakailangan si BP Sara pa maglabas, no, ng ebidensya laban sa kanya. Sa pronouncement po nila, kinakailangan daw mag-waiver si BP Sara ng kanyang bank account. Dahil alam nila, may plunder na ginawa si BP Sara at ang patunay niyan ay makikita sa bank account. Ibig sabihin, sila, hindi po nila nakikita yung bank account. Alam nyo, ganyan din po yung dialogue nyo nung salin eh. Ilabas nyo yung salin. Yung nagpakita po si Leni Robredo ng salin niya. Nilantad po. Ito yung salin ko. Tapos nanawagan si Leni Robredo ng lahat din ng politiko, ilabas yung salin. Bakit naman siya susunod sa iyo? Ang sinusunod po dapat batas. Na yung salin po, ang paggawa po ng salin, ang bawat government employee po ay magpapasa ng salin. Ako po government employee bago ako nag-full time sa pagiging vlogger. Taon-taon po nagpapasa kami ng salin. Yun lang po ang required ng batas. Magpasa kayo sa ombudsman. Kami sa opisina lang. Hindi ko na maalam sa ombudsman pala napupunta yan. Ngayon, ano po yung problema ninyo nung naglabas si Leni? Dahil gusto ninyo na sumunod ang lahat at magkaroon ng issue out of nothing, wala naman pong issue ng salin eh. Dahil ang lumalabag po sa batas ng salin ay yung mga hindi po nagpapasa ng salin. Bakit ka naman hindi magpapasa? Batas nga yan. Pero hindi po batas yung ilabas mo yung salin mo sa media. Ano lang po yun? Pautot lang po yun ni Leni Robredo. No? Yung batas po talaga, gumawa ka ng salin, ipasa mo sa opisina nyo. Pero dahil si Leni Robredo epal, gumawa ng salin, nilabas sa media, gusto niya gayahin siya. Ngayon, loading ba ako? Talaga? Kailan pa ako naging loading? Parang talaga bang loading ako? Parang hindi naman. Sige, kung loading talaga ako, ano magagawa natin? Kayo na magpasya. Nailipat nyo na. Wala tayong magagawa eh. Okay, anyways, balik tayo rito. Magwan nga po kayo kung talagang loading ako o hindi. Baka naman hindi naman po pala. Patawa lang to masyado eh. Hindi ko nababanggitin pangalan mo para... Okay, balik po tayo. Dito po sa isang channel kasi may nagsabi na loading. Tama, nagulo niya na ako, 'di ba? Ganun lang naman talaga papel ng mga hinayupak na 'yan, eh. Manggulo. Okay, balik po tayo rito sa pare. Na kung walang tinatago daw si BP Sara. Ganyan lang po yan yung salin. Tuloy ko lang po yung thoughts ko. Tingnan nyo po yung salin. Ano na po yung nangyari dito sa salin? Meron po bang naparusa? Meron po bang nahuli? Naglabas na po ng salin ngayon lahat eh.
Ano po ngayon ano po ang problema sa salin? Wala na tayong nakita. Wala na silang follow-up. Pautot lang kasi yan. Kaya itong pagsasampa nila ng reklamo kay BP Sara, na alam nilang kakagatin yan ng bayarang media. Opo, bayaran po kayo, sabi ni Marcoleta. Kinukot ko lang si Marcoleta kayo doon. Sabi po ng bayarang media, kakagatin pala ng bayarang media. Tsak na tsak. O, tignan nyo nga ginawa. Di ba? Totoo naman, kinagat ng bayarang media. Yun yung sinasabi natin na panay pakulo lang itong mga dilawan kakamping. Oh. Pero yung tunay na mga magnanakaw, aminado maski si BBM na maraming magnanakaw sa kanyang gobyerno. Kaya si BBM talagang pinaka nakakatawa sa lahat, no? Sinisiraan niya yung sarili niyang gobyerno at gusto niya na lumabas na bida pa rin siya. Dahil parang ganito yung logic ni BBM. Ako nga nanira sa sarili kong gobyerno tapos sasabihan niyo pa ako magnanakaw. Siniraan ko nga yung sarili kong gobyerno Alam mo, Mr. President, mawalang galang na po, no? Ang dapat nyong gawin, itama nyo po kung may nakita kayong pagkakamali sa gobyerno nyo. Itama ninyo, hindi yung sasabihin nyo lang, ako nga nanira iniba ko lang yung term, pero yun talaga yung, kung oposisyon po yan, kung Duterte po ang nagsabi niyan, paninira yan. Pero kung si BBM po ang nagsabi na marami magnanakaw sa kanyang gobyerno, hero po siya. Pero hindi po yan You are completely lost yung sense po ninyo bilang Pangulo. Dapat bilang Pangulo, natiyak ninyo na walang korupsyon sa gobyerno nyo. Yun po yun Hindi po yung, siniraan ko yung mga korupt sa gobyerno. Eto po, tignan nyo. Purihin naman po natin si Tatay Digong. Grabe yung karakter ni Tatay Diggs. Bigay agad ng investors. May perang PhilHealth, hindi ginalaw. Hindi nagbenta ng ginto. Buong bansa may ayuda nung pandemic. Nagtrabaho para sa tao. Ganun ko siya, maaalala. Grabe naman pa. Di po ba? Huwag kalimutan, bawat isang OFW na umuwi sa Pilipinas, binigyan ng $200 na pocket money. Bukod sa libreng pamasahe pa uwi. Libreng accommodation sa hotel at as quarantine. At libreng sakay pa uwi ng bahay nila. Ilang bilyon ng ginastos ng government ng COVID pero hindi bumagsak ang ekonomiya. Correct. Imagine niyo, COVID tayo, hindi bumabagsak ang ekonomiya. Ngayon po, walang COVID, wala lahat. Pero, bagsak. Bagsak ang piso, pinakamababa. Bagsak ang ating stock market. Walang pumapasok na foreign direct investment. Wala nga pong investment na pumapasok. Kaya nga po ang pakiusap na ng mga nasa gobyerno, no? Yung OFW raw ay mag-invest sa Pilipinas. Grabe. Bukod pa po sa pinadadala ninyo na pera, direkta sa mga mamamayan, actually, kayo na lang po ang bumubuhay sa Pilipinas Kung wala po yung mga kinikita ng OFW, matagal na tayong bagsak talaga. Okay, bago natin tunguhin yung tunay na issue, ito muna mga palabok muna. Trillanes may suggestion para di manalo ang Duterte Block sa 2028. Si Trillanes bidang-bida, no? Hindi siya tao sa gobyerno, no? Pero lahat po ng mga sabihin ni Trillanes ay laman po ng mga bayarang media. Tanging si Trillanes lang po ang wala pong posisyon kahit na ano sa gobyerno, pero lahat po ng sabihin niya, click na click. Siya po taga-announce kung sino po yung mga dadakipin ng ICC. Siya po yung nagdedemanda ng mga tao na kalaban ng gobyerno, idedemanda. Si Trillanes yan. Siya yung tagahanap ng mga testigo.
Siya yung kumakausap sa mga bilanggo na pwedeng gawing testigo, no? Ang daming papel, eh. Hindi po tao ng gobyerno yan. Wala pong papel sa gobyerno. Oh, kakaiba po itong si Trillanes, eh. Okay, sabi po ni Trillanes, may suggestion siya para talunin yung Duterte, no? Okay, sabi niya, nagbigay ng suggestion si dating Senador Antonio Trillanes. Ay, teka pala muna, bago yung suggestion mo. Alam mo pala kung paano talunin yung mga Duterte, Trillanes? Sana yung kaalaman mo, ginamit mo sa sarili mong pagtakbo. Talunan ka. Yan yung problema, di ba? Oy, thank you very much kay Eddie Wow na nagpakape. Yan. Magkape ka, Boss Buds. Ngayong umaga. Oo nga eh. Hindi pa ako nagkakape dahil hindi pa ako nag-aalmusal. Wala kasi kung may luto eh. Kaya pag inuna ko po na mag-almusal, hindi na tayo makakapag-vlogs. Tanghali na balik ko. Tapos maghahanda na sa Birada Agila. Okay na po to. Vlogs muna bago almusal. Pero karaniwan routine ko, almusal. Kaya lang dahil bumalik na ako rito sa isa ko pang kuta. Ito lang Bakit hindi mo ginamit yung kaalaman mo para manalo? Manalo ka sa mga eleksyon. Di ba? Paano ka pakikinggan yan? Talunan ka. Hindi ka ano lang yun? Wala kang, anong tawag doon? Anong patunay na tama yan sinasabi mo samantalang hindi ka nananalo? Tignan nyo, yung mga taga-Caloocan daw, hindi naman pinapansin yan. Pero pinapansin ng buong lahat po ng bayarang media natin. Siya po ang bidang-bida. Okay, nagbigay na suggestion si dating Senador Antonio Trillanes na kailangan daw magkaisa ng mga leader ng Middle Forces. May Middle Forces pa nalalaman. At Marcos Base. Para masigurong hindi mananalo ang Duterte Black sa halalan. Okay. So, ang sinasabi po niya, kinakailangan daw po magkaisa yung mga Marcos, yung mga loyalista, yung mga pink, mga dilawan, hindi niya sinabi yung makabayan black kasi kaliwa yun. Yun lang po, mananalo na daw sila. Alam mo, sa aktual, masarap pakinggan yan. Magkaisa lang tayo, mananalo tayo. Paano nyo tatalunin si BP Sara? Sino yung magkakaisa? Sa mga dilawan lang, sa inyo lang kakamping kat dilawan Hindi nyo pa tinitiyak ko sa inyo na sabog-sabog pa rin kayo. Kasi pare-parehas kayo maiepal Ang dami yung leader. Ang problema ng mga dilawan at kakamping, Trillanes, marami kayo masyadong tumatay yung lider-lideran. Nariyan yung grupo ni Dilima. Nariyan yung grupo ni Reyes Ontiveros. Nariyan yung grupo ni Lenny. Meron pang BAM tsaka Bawat nananalo sa inyo, leader Hindi kayo magbibigay. Kaya ang tinitiyak ko dyan, maski kayong mga dilawan, hindi kayo magkakasundo. Paano pa yung grupo ng mga Marcos? Unang-una, wala namang tumatayong matatag na leader ngayon yung mga Marcos. Sino po ba sa mga loyalista yung nakikita niyong leader? Mga Tulfo? Yung Tulfo ba? Si Martin, siya definitely, tablado na si Martin sa mga tao. Sa totoo lang, si Martin po ang kinikilalang, isa sa kinikilalang mastermind. Unofficial. Unofficial na mastermind ditong lahat ng dahil sa dami po na nagtuturo sa kanya, kasama na si Toby Chanko, nakakampi nyo rin. At saka isa pa, hindi ba magkakakampi na kayo ngayon? Magkakakampi na kayo Kailan ba binanatan ng dilawan si BBM? Wala po ako natandaan na meron akong na binanatan ni Dilima, Jokno, at saka ni Tabi si BBM. Wala rin ako nabalitaan na binanatan ni Hontiveros, ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino si BBM.
O, di ba? Ikaw din, di mo rin binabanata si BBM Trillanes. Nagkakaisa na kayo ngayon eh. Pero, namamayagpag pa rin si BP Sara. Kasi alam po ng tao kung sino ang tunay na magnanakaw. Tignan nyo, paano kayo paniniwalaan? Kayong mga dilawan at kakamping. Alam na alam ng tao ang nakawan ay nariyan sa flood control project. Di ba? Nasa flood control yung tunay na nakawan. O, tapos, ano ang ginagawa nyo? Alam ng mga tao, flood control, may ghost project, billion o trillion po, trillion ang pinag-uusapan. Ang pondo, malalaking ninakaw, aminado po. Biruin nyo 100 million nagsoli. Soli lang. Ilang billion yung ninakaw na nagsoli ng 100 billion at magsosoli pa raw. Hindi pa po tapos dun. Magsosoli pa raw yung nagsoli ng 100 million. Magsosoli pa raw ng 200 million. Soli pa lang yan. Ang pinag-uusapan, mali-malitang pera. Aminado, mismo si BBM ang nagsabi, maraming korap, mahiya naman kayo. Sinabi ba na mahiya naman kayo? Si BP Sara ang sinasabihan? Hindi po. Yung involved sa flood control. Mismong presidente nagsabi na sa mahiya naman kayo yung mga sa flood control. Kailan napabalita na-involve si Sara Duterte sa flood control? Wala kahit kailan. Walang katapusang confidential fund. Alam po ninyo, ito si Heidi Mendoza na nagpapatawa. Yung intelligence fund daw ba para lang sa intelligent? Ito tanong ko sa iyo, Heidi, dati kang taga-COA. Mayroon na ba kayong inimbestigahan sa intelligence fund? Sa mga opisyal na may intelligence fund, nung ikaw ay nasa COA, meron na kayong inimbestigahan noon? O, tinitiyak ko sa iyo na wala. Wala pa kayong iniimbestigahan. Kasi confidential nga eh. Paano kayo paniniwalaan ng tao? Kahit sandamakmak na adik na pari pa ang ihirap nyo sa amin, hindi pa rin kayo paniniwalaan ng tao na ang magnanakaw ay si BP Sara at hindi yung mga alipores ni BBM. Si BBM na nga mismo nagsabi na magnanakaw yung mga tao sa kanyang gobyerno. Kaya nga niya sinasabi na mahiya naman kayo. Alam niyo po kung sino yung unang pumalakpak? Pinakamalalakas na palakpak. Yung sinabihan niyang mahiya naman kayo. Ang tindi magsipalakpakan eh. Tapos ang uusigin ninyo, yung Vice President, na kahit kailan hindi nasabing may porsyento, kahit kailan hindi sinabi na mayroong delivery ng mali-malitang pera. Nakakahiya. Nahihiya po kaming mga Pilipino sa pinaggagawa ninyo. I-unite nyo yung mga forces against Sara Duterte. Kayo mismo, ang nagpapasikat kay BP Sara. Alam niyo po, si BP Sara wala pong binabayaran na anong tawag doon? Yung nagpo-promote sa kanya. Walang bayarang mga vlogger. Walang binabayarang press. Walang binabayarang media. Pero bakit patuloy na namamayagpag? Kahit sinisiraan. Kaya ang tindi ng paniwala ang pasalamat ni BP Sara eh. Alam nyo, kasi wala na kami nakikitang pag-asa sa inyo. Ang pag-asa na lang namin, mga Duterte. Naranasan namin kung paano mamuno yung mga Duterte. PR. Walang binabayarang PR. Hindi niya kinakailangan. Kayo ang nagpi-PR kay BP Sara. Yung pang-api ninyo, yun yung nagpapasikat lalo kay BP Sara. Ayan na, teka muna. Masyado nang mainit ang labanan natin.
Okay, punta na tayo rito sa mga naganap, no? Alam nyo, BICAM po yan. Ang pinag-uusapan po dapat sa BICAM, yung mga hindi napagkasunduan. Hindi masyado akong malaki dito sa isa. Yung mga hindi po napagkasunduan nito pong Congress, House of Representatives tsaka Senate. Magkaiba sila ng version eh. Yun dapat yun, no? Tapos na po yung pagsalang sa mga department head. Alam nyo, kakaiba po kayo sa BICAM. Kaya pala na-delay yung pag-i-air nila kasi nakipag-meeting pa si Vince Dizon dito sa mga taga-House of Representatives. Ha? Ngayon, ang gusto ni Dizon, ipaglaban ng House of Representatives yung mabalik yung tinapyas na budget ng Senado. Alam nyo, sabi nga ni Amy Marcos, hino-hostage mo eh. Hino-hostage ni Vin Dizon yung BICAM. Okay. Saan pumalpak to si Vince Dizon? Ang dami. Alam mo, sa totoo lang, ikaw ang pinakapalpak. Vince Dizon, ikaw ang pinakapalpak na DPWH Secretary. Mawalang galang na nga sa'yo. Alam mo kung bakit? Anyabang nyo ni BBM. Parang pinagmamalaki nila, natuklasan nila. Kasi sila, di ba, ang nakakahiya kasi, tinanggap na nga namin eh, na ini-expose ninyo yung sarili ninyong, yung kapalpakan ng sarili ninyong gobyerno, BBM. Di ba? Tinatanggap na namin yan, Mr. President. Naalala ko lang, may mga pupuna. Bakit ka ba Mr. President na Mr. President? Alam niyo po, talaga naman siya yung president natin. Gusto raw nila, tawag ko raw yung mga matitinding pananalita. Hayaan nyo na po sa ibang vlogger yan. Marami na pong mga vlogger, no? Na ganyan, no? Okay. Na kinukutya si Mr. President. Yung iba kasi dun lang sa optics eh. Tawagin ko mang BBM yan, tawagin ko mang kung anong gusto nyong itawag. Wala rin pong epekto yan kung sumusuporta din ako eh, di ba? Hindi po yan yung labanan eh. Teka nga. Okay. Sa madaling salita, mga kapatid, nag-appear dun si Vince Dizon, nakikiusap na yung tinapyas daw ng Senado, hindi nyo na inintindihan yung ano namin eh. Yung pag-aralan nyo po yung sarcasm, di ba? Pag sinabi ba natin na magagalit ba kayo pag sinabi ko, ang ganda-ganda talaga ni Auntie Claire. Ang bait-bait talaga ni Auntie Claire. Di ba? Wala. Anyways, una, hindi engineer si Vince Dizon. Kaya ano po ang alam niya sa ganun, yan isa, di ba? Pahiya siya ron. Pero tinanggap na rin natin yan. Ang problema kasi sa gobyerno na to, ini-expose nyo yung sarili nyong mga kahinaan. Ini-expose nyo na punong-puno ng pagnanakaw. Kayo din naman yun. For the last 3 years, kayo na yung nakaupo dyan. Yung sinasabi ninyo na yung punong-puno ng corruption, yung DPWH. Tinanggal mo lang eh. Ang problema kasi, yung utak ni Vince Dizon, akala niya, kauupo lang ng gobyernong ito. Di ba? Kayo pa rin yan. Pinalitan lang yung head eh. Yun nga yung sinasabi natin eh. Kung punong-puno ng corruption yung DPWH, papalitan mo lang yung head. Tapos yung pinuno nyo po ngayon, panay tokis lang. Wala naman po. Sa totoo lang po, hindi po ako believe dun sa mga tao na more sa tokis, more sa press con. Tapos laging ikot ng ikot, nakalam. Optics lang po yan. Ang tunay po na trabaho, nagaganap po sa boardroom,
sa may lamesa yan, kinakausap mo yung mga district. Aksaya po ng panahon sa isang secretary, naikot siya ng ikot, ang laki-laki ng problema ng DPWH, ikot ka ng ikot ka na, press con dito, press con. Gusto kasi nila optics na may ginagawa sila. Para may pakita na may ginagawa sila, kinakailangan nila umikot. Umupo ka. Ipatawag mo lahat na regional sector o regional engineer, regional director. Pag-reportin mo, aralin mo yung mga report nila. Asan dito yung mga kapalpakan? Hindi yung ikot ng ikot. Alam nyo, wala akong kabilib-bilib dyan sa mga taong ikot ng ikot. Hindi ka na inspektor ka ba? Mag-sample ka lang. O, dito, palpak. Tawagin mo yung ilan pa yung ganyan. Ilan pa yung sa teritoryo mo. May nakita ka? Oh, tawagin mo na yung regional director. Ano ba to? Bakit may ka? Hindi yung nagagalit-galitan dun sa area. Wala namang nagagawa. May nakita ka, nag-inspection ka. May pinagtitiwalaan ka. Ilan ba utusan mo yung mga tapat sa'yo, yung mga pinagtitiwalaan mo. Ang pinalalabas ng Dizon, wala siyang tiwala sa mga tauhan niya. Wala. Anong mangyayari sa'yo? Napaka-practical, di ba? Sabi ni Amy Marcos. Wala ka palang tiwala sa mga tauhan mo, tanggalin mo lahat. Magsasuffer yung DPWH. Importante po yung pagtatrabaho sa DPWH. O, ano po yung lumalabas? Ito, si Boy Tokis. Aayunan ka lahat. Lahat ng sermon sa kanya. Opo, tama po. Opo. Opo ng opo. Hindi naman sumusunod. Tatanggalan ka namin ng budget, Siya rin, tignan nyo po, ito po nangyari dyan. Bakit tinanggalan ng DPWH budget? Hindi ba sa kanya natin narinig na yung tongpats na 25% tatanggalin na sa budget para wala ng patong? 'Di ba? Tapos yung materyales overpriced, ang galing nila magsalita pareho ng presidente. Tokis ng tokis, kaya sulat naman ang sulat yung mga bayarang media. Ito. Yung mga patong tatanggalin. So, babawasan natin yung budget, makakatipid tayo. Ganyan po yung mga tokis nila Yung budget po, makakatipid tayo, tatanggalin natin. Ang sabi nga ni Lacson dyan, tatanggalin natin yung mga taba-taba para matira na lang yung laman. So, pinatanggal niya. Habang nag-hearing, so tatanggalin, siya nagpatanggal ng mga patong, siya nagpatanggal ng overpriced po yung materyales. Hindi nyo ba natatandaan to? Overpriced po ng 30 to 68% ang mga materyales. Ayan yung sinabi niya. Overpriced po ng di overpriced pala, di tanggalan natin. Opo. Opo. Sabi ng presidente, tanggalan nyo ng 50% ang budget sa materyales, makakatipid tayo. Presidente nagsabi niya na hindi ako. Makakatipid tayo pag tinanggalan nyo ng 50% yung materyales kasi karamihan dyan overpriced. Opo. Tinanggal ng Senado. Tapos, nung nakausap niya yung mga tao niya, boss, wala tayong magagawa niyan. Kasi binawasan yung budget. Pinasa ngayon ng Senado na sumunod sa kanya. Tanggalan ng mga patong, tanggalan ng mga Ngayon, sabi ng mga tauhan niya, sabi ng mga tauhan niya, continuation. Mga anti-Duterte ayan. Okay, sabi po ng mga tauhan niya, hindi tayo makakagawa niyan, kapos yung budget. Kaya humirit po, kaya po siya nasa BICAM. Senator Amy, gaano kakapangyarihan si Vince Dizon
Sabi mo, hino-hostage ni Vince Dizon yung BICAM. Gaano siya kakapangyarihan para makapagsalita sa BICAM? First time na nangyari na nagsalita siya, nakikiusap na ibalik yung tinapyas nyo. Ikalawa, sabi mo, siya nagpatapyas nun. Ito ang sinabi ni Amy Marcos. Parang niloloko naman tayo nito ni Secretary Binson. Kayo nagpakaltas, ipababalik muli. Nung kinaltasan, kasi nga boy talkies nga, nauna yung talkies, 30% to 68% overprice. Overprice daw. Nung tinanggal yung overprice, ibalik daw yung Pero, ang galing niya, pinapaikot niya, akala niya mag-grade to lahat ng kausap niya eh. Kaya sabi niya, pinaglululoko mo kami. Ito po sabi ni Amy Marcos. Inamin ni DPWH Secretary Vince Dizon na magkakaroon ng delay sa mga proyekto ng ahensya sa 2026 dahil wala niyang dumaan sa teka, mamaya pa yan. Ito muna. Sabi ni Amy Marcos, lokohan na lang ang diskusyon patungkol sa 2026 proposed budget ng DPWH. I truly resent the fact that the BICAM is being held hostage by the Secretary of Department of Public Works. Okay, kasi nakikiusap si Vince Dizon na yung tinapyas ng Senado ay ibalik ng BICAM. Ngayon, nasa Senado na po yan at nasa BICAM conference na. Si Vince Dizon ayon ng ayon eh. Ayon ng ayon siya sa lahat eh. Sila po, sa madaling salita, siya po yung nagpakaltas sa budget ng DPWH. Nung nakaltasan na po yung budget ng DPWH, di hirong-hiro siya. Pani-interview niyan eh. Kasi po, kaya po natin pinakakaltasan. Una, yung dahak mo, ilabas mo muna yung dahak mo. Di ka makapagsalita kasi panay dahak yan. Nilulunok mo kasi yung dahak mo. Simple lang naman pag ganyan ka ganito lang. Ganun lang. Ilabas mo muna yung dahak mo para yung utak mo maggimatino. Tokis ka ng tokis. Interview dito, interview dun. Puta, hindi mo ayusin yung budget mo. Wala nang problema sa pagsasalita yan. May dahak lang. Labas mo yan. Ganun ang paglalabas ng dahak. Anyways, ikaw ang nag-request, bida ka. Di ba? Bida ka. Nung sinasabi mo na pinakakaltasan mo yung budget ng DPWH dahil yung may mga patong yan at saka yung overprice yan, bidang-bida ka. Talagang tuwan-tuwa siya. Nakatutok sa kanya lahat ng camera eh. Nung umangal na yung mga tauhan mo na hindi mo pinagtitiwalaan kamo, wala silang magagawa. Boss, wala kaming magagawa niya pag pinakaltasan mo yan. Ganun ba? O, teka lang muna. Dadahak lang muna ako. Kaya nakiusap sa BICAM. BICAM, first time po. Gaano kakapangyarihan si Vince Dizon na hostagein yung BICAM. Ikalawa, bakit niyo siya pinayagan na magsalita sa BICAM? Kasi nga yung R nga, hindi niya mabanggit yung R. Hirap na hirap sila sa R. Anak mo nyaman kasi. May tagapadahak yan nung araw. Alam mo yun, pag padahakin nyo na. Hihilutin, wala na, natigok na yung tagahilot. Nakakabwisit. Nakakabwisit ng panoorin. Ang yabang-yabang mo, pinakaltasan nyo yung budget. Kayo nagpakaltas ng budget ninyo. Nung kinaltasan ng Senado, yan yung sinabi, hindi lang po si Amy Marcos nagsabi. Pati si Pia Cayetano. Ha? Di ba kayo nagpakaltas ng budget? Bakit nung kinaltasan namin, gusto nyong ibalik? Sabi ni Pia Cayetano.
Alam nyo, ang dami po nakitang buta sa inyo sa Bicam. Paano nyo po naimbita? Bakit po kayo may special guest sa Bicam? Bicam nga eh. Tapos na po yung budget na ipasa na po. Lahat po ng hirit niya. Lahat po ng hirit dapat nito ni Boy Tokis, na ihirit niya na. Lahat kasi kada pupunta ron, tama po kayo, tama po kayo. Tama po kayo. Tama po kayo. Puta, tama po kayo lahat. Kinaltasan ka ngayon. Tama po kayo. Marami po dyan overpriced. Tama po kayo. Nung na-realize niya, puta, wala kami magagawa nito. Sumunod siya kay Pangulong Marcos eh. Sabi ni Pangulong, kaltasan mo ng 50% yan. Papogi. Siya rin, papogi din. Kaltasan nyo kami. Puta, nung kinaltasan na, eto na. Parang awa nyo na po, napapagalitan na po ako. Ang kinaltas po, yung maleta. Yung maleta ang kinaltas. Paano po ako, saan po ako kukuha ng pangmaleta kung kinaltas nyo, di ba? Yun yung ibig mong sabihin. Kaya mo miniting yung mga congressman. Nauunawaan ka ng mga congressman. Na, ay, oo nga, walang pangmaleta. Nagagalit po eh. Sinunod ko lang naman, 50% pa nga sinabi. Buti nga, hindi ko 50% eh. Sabi po ni Mr. President, 50% ang kaltas para makatipid, dalhin sa ibang departamento. Ngayon, humihirit ka. Pinagluloko naman tayo nito ni Vince Dizon. Nagpakaltas, ipapabalik muli. Kaya, ganyan ang gobyerno natin eh. Walang katuturan. Pero ang pinakamalupit po, ito pong sinabi ni... sagutin ko muna to si Father. Nakalimutan ko. Father, yung sinabi mo na dapat humarap siya. Father, sabog ka ba? Di ba kayo nagsampa na reklamo? Sabi kasi kung walang tinatago si Sara Duterte, humarap siya. Saan po siya harap? Nagsampa kayo na reklamo. Saan po harap si BP Sara? Sabog ka ba, Father? Ngayon, ano sabi ni Rowena Guanzon? I-impeach nyo muna si BP Sara bago nyo iharap sa ombudsman. Walang jurisdiction ng ombudsman kay BP Sara. Dahil hindi naman tayo abogado, kung alam ko lang yan, di yan na pinambanat ko. Father, anong humarap? Paano harap? Wala palang jurisdiction yung ombudsman kay BP Sara. I-impeach nyo muna si BP Sara. Script yan ng mga congressman, Father. Congressman ka ba? Nung pinaharap nila si BP Sara sa investigasyon nila, sabi nila kay BP Sara, kung wala kang tinatago, humarap ka. Dialogue mo rin, Father. Pinaharap mo si BP Sara. Ano ka, congressman? Utot mo. Saan naharap si BP Sara? Nireklamo nyo saan naharap. Yung pala, walang jurisdiction ng ombudsman, sabi ni Rowena Guanzon. Impeach nyo muna. Yan din yung alam ko eh. Sinabi po ni Martires yan, na kung ang kaso nyo ay tatanggalin yung Vice President, hindi po pwede yan. Kasi hindi pwedeng tanggalin ang Vice President Test. Mic. Test mic. Wala pa rin. Test mic. Test. Okay na? Okay, balik po tayo.
Sinundot ko kasi pag may tumawag, di ba? Nasa na tayo? Bakit ba wala? Ayan. Hindi, may tumawag. Okay. So, punta na tayo rito, no? Alam nyo po, yung sinasabi ko po na eto ang pinakamasakit sa lahat. Alam nyo, kasalanan nyo to, Lacson. Una, nakakaawa yung... Kasi hindi nyo tinuloy-tuloy yung investigasyon eh. Hindi nyo tinuloy-tuloy yung investigasyon dito. Kaya baliwala lang po eh. Yung mga congressman, ganun pa rin. Ang sabi nga natin, eto po, meron pa kayo, nasa flood control pa lang kayo, di ba? Pero natatapik nyo na yung, nahagipan nyo na yung farm to market road. Yung farm to market road na yan, sa tingin natin, hindi lang pala sa tingin natin. Sa tingin po yan ng ni Leandro Libiste. Kaya kailangan, wag tayo. Kasi kung ako lang ang titingin, lahat yan corrupt eh. Pero yung may basis po. Sabi po ni Leandro Libiste, yung batang-batang congressman na Gen Z na hinahanga natin, alam kong kasing corrupt ito ng flood control. Kasing corrupt po yung farm to road market ng flood control. Ngayon, dahil na-issue yung flood control, ang ginawa ninyo sa budget, tinanggal lahat ng flood control, di ba? Walang flood control ngayon. Ganun sila eh. Nagre-react lang sila. Hindi talaga sila totoong gusto nilang mawala yung corruption. Ang ginagawa nila, nagre-react lang. Ayaw ba ng mga tao sa flood control? Tanggalin natin yung flood control. So, walang flood control ngayon. Pero dinagdagan po nila ng halos times 3 ang dinagdag nila sa farm to market road. Na meron pa silang inintroduce ngayon yung teka lang, titignan ko lang kung ano yung pangalan mismo ha. Meron pang MIF farm to market road muna tayo. Sabi po ni Libiste, dinoble ng BICAM ang budget ng farm to market road. Mula po sa dinoble pala 16.4 ginawa po 32.6 mula sa Senado. Sabi pa ni Libiste, alam kong kasing corrupt ito ng flood control dahil inalok ako noon ni Congressman Garjola ng FMR. Ang FMR budget ay binibenta sa mga kontraktor. Tignan nyo, binibenta sa mga kontraktor. Yan po, congressman po nagsabi niyan, hindi po tayo. Wala pa ring sounds. May sounds na ba o wala pa? Paki-1 lang po kung may sounds tayo. Kaysa daldal ako ng daldal dito. Wala pa lang sounds. Okay, sa madaling salita, pinalitan lang nila. Kung dati, ang pinagkikitaan po nila ay yung pong flood control projects. Ngayon po, ang pagkikitaan nila mula 2026, farm to market road na. Imagine, baka na-delay lang yung kanyang reaction kasi ngayon lang pumasok. Okay. Dinoble po, bilyon-bilyon din po to. At meron pa po na tinatawag na, sabi nga nito, na bago na yung script. Ayan, sinabi naman ni Pia Cayetano. Pakinggan lang po natin ng konti itong sinabi ni Pia Cayetano. So what did we communicate to the people? Hindi tayo papayag na may ganitong klaseng korupsyon. Hindi tayo papayag na may mga kontraktor at may mga konsyabang government employees, officials from all levels. Hindi tayo papayag. That is the message. That was what was communicated. So when we step into this BICAM today, ang bitbit natin lahat,
or at least namin sa Senado, nag-reduce ng presyo based on that same communication, based on that same script. Ito ang gagawin natin para sa taong bayan. We will show up, we will not allow this to happen. So when you come back now and tell us, nagbago na yung script, there's other reasons why hindi natin pwedeng babaan. Napakahirap kasi wala tayong enough time na i-communicate ng maayos sa taong bayan yan. Kahit ako, nahihirapan akong... Oh, baka sabihin nyo kasi si ano lang, 'di ba? Si Amy Marcos lang. Yung pagbabago ng script ni Vince Dizon, yan yung nang hostage sa BICAM. Ang problema ko sa inyo sa BICAM, masyado kayong mabait dito kay Vince Dizon. Bakit? Anong kapangyarihan ni Vince Dizon? Yan po nagpapatunay na si Vince Dizon po, lumapit, siya po yung nagsabi na bawasan ninyo yung budget namin dahil nagyayabang kami ng mahal na Pangulo na ayaw namin ng budget na mayroong mga patong, ayaw namin ng budget na may overprice. Kamakailan lang yan, bidang-bida sila. Pinupuri naman sila na talagang wala ng budget. O ngayon, lalapit ulit sila para ibalik yung kinaltas. Kanino mapupunta yun? Di, ganun din po yun. O, isa pang kasalanan ni Vince Dizon. Umamin po siya na walang yung early bidding. Alam niyo po, dati ganito po ginagawa. Magbibidding po sila, early bidding. Para po, sabi ni Amy Marcos, matagal na senador yan eh. Para maihabol po yung DPWH ng mga kontrata, hindi po abutan ng tag-ulan. Makagawa po yung DPWH. Ngayon, hindi raw aminado si Vince Dizon na hindi siya nagpa-early bidding. Bakit? Kasi daw hindi niya alam kung anong i-approve ng Senado at ng BICAM, ng Kongreso na budget. Alam niyo po, yan po yung pinakakapalpakan ni Vince Dizon. So tinanong siya, di madedelay lahat ng project? Opo, madedelay po. Umuoo din eh. Opo, madedelay po ang project. Ano pa tong ginagawa mo? Sabi ni Amy Marcos. Bakit ka pa nanghingi kung madedelay lang din yung project? Para saan tong mga humihingi ka pa ng delay naman pala yung project? Bakit ka pa nanghingi ng karagdagan kung madedelay lang din yung madedelay lang din pala yung paggawa nyo ng proyekto? Mabibinbin lang, abutan ng tag-ulan. Ang katwiran ni Boy Tokis, hindi raw niya kasi alam kung ano yung i-aprobahan. Bakit hindi mo alam kung ano yung i-aprobahan? Yung binigay ninyo, more or less, kaya mo nga ipagtatanggol eh. Di ba? Yung binigay ninyo, kailangan yan. Kung kailangan yan, ipaglalaban mo yan sa budget hearing. Hindi yung pasikat ka lang sa budget hearing. Sa budget hearing kasi, opo, tama po kayo. Idahak mo kasi nasa lalamunan mo. Panay dahak ka kasi. Kaya yung utak mo ganyan eh. Delay po lahat ngayon. Wala na. Alam nyo, ang dami pong palpak. Katulad po ngayon, meron po sila yung tinatawag na yung, nakalimutan ko lang yung pangalan, hinahanap ko eh. MAIP. Yung kinakailangan muna, pag ikaw na ospital, susulat ka ng letter sa congressman mo, yung congressman mo naman, susulat ng guarantee para kagamutin ng ospital. Guarantee letter po. Another form of pork barrel na naman yan. Nakukuha nyo, hindi na umuubra, ayaw ng pumayag ng tao. Kasi panay lang kayo palabas eh. Ang dapat matigil yung pagbibigay ng pork barrel sa mga congressman dahil dyan sila kumikita sa pork barrel. Ngayon, ang pinigil nyo lang dahil ang pinag-uusapan nyo pa lang sa kongreso, yun pong flood control projects na yan ang pinasamaan ninyo. Ibig sabihin, yung ibang proyekto hindi masama. Hindi po. Ang masama po,
yung insertion. Ang masama po, yung merong pong proponent. Dahil doon po nagaganap yung porsyentuhan. Pag nag-introduce ka ng project mo, may porsyento ka. 'Di ba? Doon po, kung hindi na kami pwede sa flood control, di farm to market naman ang aming porsyento. O kaya mga kalsada naman, mga tulay naman. Doon naman kami mamumorsyento. Wala rin pagbabago kasi tinigil ninyo lahat ng investigasyon sa pagnanakaw. Yun ang punot dulo ng problema natin. Hindi nyo naman tinuloy. Tinigil nyo yung Blue Ribbon Committee. Ayaw na ninyong ituloy kung sino yung tunay na mga magnanakaw, yung mga mastermind. Nariyan pa rin, palit pangalan lang. O, tignan nyo po tong report ng PCIJ. Para patunayan po natin. Asan na yung report ng PCIJ? Ito po, new leaders, same pork barrel. Ayon po sa PCIJ, ano na nga to? Kasi ayaw nyo ilagay yung PCIJ, akala nyo alam na namin ang meaning yan. Investigative journalism, yung IJ. Ayaw nyo naman ilagay kung ano yung pangalan ng inyong organisasyon, mga lintik kayo. Sige. Etong, alam niyan PCIJ. Yan po yung mga journalist na nag-iimbestiga, Philippine Center for Investigative Journalism. Okay. Ayon sa kanila, yung proposed budget, 2/3 po niyan ay pork barrel. 2/3, ibig sabihin, putya, ang laki po ng halaga ng pork barrel. 880 billion. Pork barrel po yung 400 billion sa budget ng DPWH. Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid, ganun pa rin. At ang ibig sabihin kasi ng pork barrel, pinalitan lang po allocables, yan po, di ba? Binisto na po yan ni Leandro. Kaso wala nag-iimbestiga. Binisto na rin po yan ng PCIJ. Na ang bagong pork barrel ay yun na nga, yung mga allocables. Nagkakaroon pa rin ng budget yung mga piling congressman na malalaki. Ang pork barrel kings nga daw si Martin tsaka si Sandro Marcos. Ngayon po, napalitan lang. Ngayon 2026, ang may pinakamalaking budget po para sa distrito nila ay sa distrito ni Congressman Boji D, Speaker, at saka kay Swansing na pumalit naman kay Saldico. So, hindi pa rin po natigil. No? Hindi pa rin po natigil. Ayon sa PCIJ, hindi naman natigil. Ayan, the district of the new Speaker, Isabela, Representative Faustino Boji D. III, is the top recipient of 23 billion in proposed insertion in the House. Yan. The District of House Appropriations Committee Chair, Micaela Swansing, and her sister, Sultan Kudarat Belia Swansing, ranked 2nd and 3rd respectively. So, may pinakamalaki pong budget ngayon na nakalaan sa kanilang distrito kay Speaker Boji D at saka kay Swansing, Micaela Swansing, na siyang appropriations chair. Ano po na bago? Nagwawala po tayo lahat. Nakailang malalaking rally tayo. 2 malaking rally ng Iglesia ni Cristo. Led. Panay po ang rally. Nagrarally maging yung mga kaparian, itong mga dilawan kakamping. Ano po na bago? Pangalan lang po. Kung sino po yung bagong speaker at bagong appropriations committee chairman,
sila naman po ngayon may pinakamalaking appropriation, yung kanila naman po lugar. So wala pa rin tayong pinagbago mula noon. Tinanggal lang po yung pangalang Martin Romualdez, tinanggal lang po yung pangalang Saldico. Sila pa rin po yung nakatanggap ng pinakamalalaking budget, yung distrito nila. Yan yung problema, Ping Lacson, na daldal ka lang ng daldal sa media, na ikaw ay anti-corruption, pero hindi nyo naman tinuloy yung Blue Ribbon Committee investigation. Oh. Wala na bago. Hindi nyo napigilan yung pagnanakaw. Yun nga yung purpose nyo. Pigilan yung pagnanakaw, kaya kayo nag-imbestiga. Ngayon, binago lang po yung mga pangalan. Kung dati, Martin Romualdez, Saldico, Sandro Marcos, ngayon po, Bo GD, Swansing. Hindi po kami yan. PCIJ yan nagsasabi niya.